Ipinaliwanag ni Lu Chuanwo na ang teknik ng pagpapatibay ng dugo na kanilang ginagamit ngayon ay natuklasan sa isang sinaunang guho. Ayon sa kanya, ang pamamaraang ito ay bahagi ng isang ebolusyon na nagmula pa sa isang nakalimutang panahon. Idinagdag pa niya na sa tuwing may mga ganitong malalalim na teknik ay natural na sumisibol ang isang sekta upang pag-aralan ito at ito nga ang Heavenly Human Pavilion. Isa itong makapangyarihang pangkat noong sinaunang panahon na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Qi Qingmo. Kabaligtaran ng ibang mga dakilang nilalang sa tinatawag na panahon ng mga Diyos na itinuturing na parang insekto lamang ang mga mortal, itinuring ni Pavilion Master Qi Qingmo ang sangkatauhan bilang sarili niyang pamilya. Ikinwento ni Liu Chuanwo ang mga dakila nitong gawain kung paanong nagbibigay siya ng pagkain sa mga nagugutom na nayon, pinipigilan ang mga mapaminsalang baha, at personal na namamagitan upang protektahan ang mga tao sa tuwing sinusubukan silang apihin ng ibang mga Diyos. Dahil sa kanyang masidhing hangarin na tulungan ang mga mahihinang mortal na makatuntong sa landas ng kawalang hanggan, sinaliksik at binuo niya ang teknik ng pagpapatibay ng dugo. Ang paraang ito ay nagbigay ng pagkakataon kahit sa mga pinakakaraniwang nilalang na kalaunan ay maging isang Diyos. Gayunpaman, naging malungkot ang tono ni Liu Chuanwo nang ibunyag niya ang isang masakit na bahagi ng kwento. Noong sa wakas ay nahukay niya ang sinaunang guho, natagpuan niya ang Pavilion Master sa isang napakahinang kalagayan. Nakahiga itong walang malay sa loob ng isang sinaunang kabaong at bahagya lamang siyang naturuan ng mga pangunahing kaalaman sa paraan ng pagpapatibay ng dugo bago ito muling bumalik sa mahimbing na pagkakaidlip. Muling nabuhayan ng sigla si Liu Chuanwo habang ibinabahagi ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento kay Lin Zikhen. Bago ito tuluyang nakatulog, sinabi nito sa kanya na kung mayroong makakaabot sa antas ng isang mataas na nilalang gamit ang landas ng purong dugo ng tao, magagawa nilang gisingin at alisin ang selyo nito sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang sigla at lakas ng dugo sa katawan ng Diyosa. Namayani ang mabigat na katahimikan kay Lin Zikhen habang pinag-iisipan ang bigat ng responsibilidad na ito. Tahimik lang siyang nakikinig habang idinedeklara ni Liu Chuanwo na siya ang kasalukuyang pinakamahusay na kandidato upang maabot ang kinakailangang antas para gisingin ang Pavilion Master. Dahil sa kanyang mga pangamba, kinakabahang nagtanong si Lin Zikhen kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling piliin ang sinaunang nilalang na ito na ubusin ang lahat ng kanyang lakas pagkabangon nito. Malakas na tumawa si Liu Chuanwo at tiniyak sa kanya na kilala ang Pavilion Master sa pagiging mabait at hinding-hindi gagawan ng ganoong bagay. Nangako pa siya na magsasama ng ilang mga batikang eksperto para sa proteksyon kapag dumating na ang oras ng paggising rito para lamang maalis ang pag-aalala ni Lin Zikhen. Hindi na pinansin ni Liu Chuanwo ang mga natitirang duda ni Lin Zikhen at masayang inilabas ang kanyang telepono. Sinabihan niya ang natulalang estudyante na huwag nang masyadong mag-isip at agad na ipinadala ang lahat ng datos at dokumento tungkol sa sinaunang kabaong na tansu at sa mga guho upang mapag-aralan ito ni Lin Zikhen ng malaliman. Habang papalapit na ang pagtatapos ng bakasyon sa taglamig, nakaranas ng malaking pag-unlad sa kanilang pagsasanay sina Lin Zikhen at Shen Qinggan. Ang mabilis na progreso na ito ay dahil na rin sa buong pusong suporta nina Principal Mo Dongji at Director Liu Chuanwo na nagbigay ng maraming pambihirang kayamanan, ginseng, at mga gamot na alak para mapabilis ang kanilang paglakas. Pagod man mula sa matinding pagsasanay, napagnilayan ni Lin Zikhen ang kanyang mga nakamit dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang ika-4 na yugto ng pagpapatibay ng katawan. Bagamat ang kanyang opisyal na antas ay nasa Tier 9 pa lamang, ang tunay niyang sigla at lakas ng dugo ay tumaas ng husto at katumbas na ngayon ng kapangyarihan ng isang Advanced Tier 3 na eksperto. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang masaya siyang yakapin ng mahigpit ni Shen Qinggan. Masayang ibinalita ni Shen Qinggan na nagtagumpay din siya sa kanyang pagsasanay dahil natapos na niya ang ikalawang yugto ng pagpapatibay ng katawan. Dahil dito, umakyat na siya sa antas na Ordinary Tier 8 sakto para sa darating na bagong pasukan. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na sesyon, sinamahan ni Lin Zikhen si Shen Qinggan sa pasilidad ni Principal Mo Dongji upang isagawa ang susunod na mahalagang hakbang sa kanyang ebolusyon. Sa loob ng silid medikal, kabado ang dalaga habang nakahiga sa kama habang inihahanda naman ni Principal Mo Dongji ang isang espesyal na hiringgilya.
Ipinaliwanag ng principal na ang Hiringilya ay naglalaman ng napakahalagang gene reagent na hango sa isang nilalang na kung tawagin ay water butterfly. Mahigpit niyang itinagubilan kay Shen Qingan na gawin ang lahat ng makakaya upang kontrolin ang bagong genetic power oras na pumasok ito sa kanyang katawan. Habang masusing pinapanood ang proseso, naalala ni Lin Ziqin mula sa kanyang mga pinag-aralan na ang mga water butterfly ay pambihirang halimaw sa tubig. Kilala ang mga ito sa pagkakaroon ng espiritual na lakas na higit pa sa ibang mga nilalang sa kanilang antas, isang kakaibang katangian na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng malalakas na atake na nakabase sa ilusyon. Matapos ang pamamaraan, ipinaalam ni Principal Mo Dongji kay Shen Qingan na tapos na ang iniksyon. Pinayuhan niya ang kanyang estudyante na magsalita agad kung makaramdam ng anumang hapdi o kakaiba sa katawan sa halip na tiisin ito, na malugod namang sinang-ayunan ni Shen Qingan. Gamit ang kanyang espiritual na lakas, maingat na sinuri ni Mo Dongji ang paghalubilo ng gene sa loob ng katawan ng dalaga. Masaya niyang ibinalita na naging matagumpay ang lahat at idinagdag pa na kapag nasanay na si Shen Qingan sa pagkontrol sa kapangyarihan ng water butterfly, magagawa na rin niyang gumamit ng mga atake ng ilusyon sa hinaharap. Maya-maya pa, habang bumabangon si Shen Qingan para mag-inat, kinuha ni Lin Ziqin ang pagkakataon na tanungin si Principal Mo Dongji tungkol sa kanyang senior disciple na kasalukuyang naninirahan sa Origin Land dahil sa tindi ng kanyang kuryosidad. Kalmadong uminom si Mo Dongji at tinanong si Lin Ziqin kung ang biglaang interes na ito ay dahil ba sa nakita niyang kahanga-hangang combat records ng babae sa Elite Prodigy list. Kinumpirma ni Lin Ziqin na iyon nga ang dahilan. Ibinahagi naman ni Mo Dongji ang nakaraan kung saan isinalaysay niya na natagpuan niya ang batang babae 11 taon na ang nakalilipas sa isang manyebeng bundok sa loob ng Origin Land. 8 taong gulang pa lamang ang bata noon at nasa bingit na ng kamatayan habang nag-iisa sa gitna ng lamig. Dahil sa awa ay iniligtas ni Mo Dongji ang buhay nito at nagpas siyang palakihin bilang sarili niyang disipulo. Sinabi niya na noong matapos na ang kanyang misyon sa Origin Land at kailangan ng bumalik sa mundo, tiniyak niyang ligtas na nakatira ang dalaga sa isa sa mga base doon. Pinayagan niya ang kanyang apprentice na permanenteng manirahan doon at palagi niya itong binibisita sa tuwing may pagkakataon. Tungkol naman sa tunay na pinagmulan at pamilya ng babae, inamin ni Mo Dongji na nananatili itong isang malaking misteryo. Maging ang babae mismo ay walang maalala sa kanyang nakaraan dahil sa malalang amnesia. Dahil sa revelasyong ito, tinanong ni Lin Ziqin ang principal kung ang senior disciple na ito ay isa bang alien mutant. Sa seryosong mukha, kinumpirma ni Mo Dongji na ang babae ay isang mutant. Nilinaw niya na dahil dito, imposibleng ang disipulong ito ang taong hinahanap o nakilala ni Lin Ziqin noong kanyang kabataan. Ipinaliwanag pa niya ang malupit na katotohanan ng kanilang mundo kung saan hinding-hindi papayagan ng militar ang isang mutant na makatawid at makapasok sa mundo ng mga tao sa anumang sitwasyon. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.